Breaking news po. Nako, matindi po itong balita natin. Lumalabas po kasi sa balita na pasabog ni Jason sa bakit po nakagitna ang taas sa bandila ng Republika ng Pilipinas sa Malacanang sa palasyo ngayon. Anong ibig sabihin nito? Will somebody from the PSG or Office of the President tell us anong meron? Sinong binibigyan ng pugay o pagkilala ng paglisan o kamatayan? Nako, mga kababayan, sino ang namatay? Sino ang pumanaw? Nako, matindi po ito, mga kababayan. Di ba nung nakaraan sumambulat po yung mga iba't ibang mga issue na si BBM ay pumanaw na daw. Yan yung mga balita mga kababayan. Pero sabi ng Malacanang, fake news. So ngayon naman, mga kababayan, ang pasabog ni Jason sa bakit nakahapmas ang watawat ng Pilipinas sa Malacanang. So ngayon, mga kababayan, para malinawan, panoorin po natin ang bidyong ito. Naku, magugulat kayo. Ito po ang balita. General Macanas, may pasabog. Nako, ano kayong nangyari? Meron bang masamang nangyari? Meron bang opisyal ng gobyerno ang pumanaw? Sino kaya ito? Nako, mga kababayan, ito, nagre-react lang po tayo Ito kasi mga issue na sumasabog, watawat ng Pilipinas, nakahapmas. Nako po, sino kaya ang pumanaw? Nako po, mga kababayan, nakakagulat ito. Wag naman. Ito pong pasabog. Magandang araw, mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Mr. Jason sa 39 minutes ago. Ito ang tanong niya. Bakit po nakagitna ang taas sa bandila ng Republika ng Pilipinas sa Malacanang Palace ngayon? Half-mast. Ito, ipinost niya ang litrato na yan. So yung bandila, instead na nandun sa tuktok ng pole, nandyan lang sa gitna, half-mast. Nagsisimbolo yan ng pagluluksa ng bayan kung may na pumanaw na mataas na opisyal ng gobyerno or may kalamidad na nangyari. Maraming nasawing kababayan natin. Will somebody from the Presidential Security Group or Office of the President tell us anong meron? Sinong binibigyan ng pugay o pagkilala ng paglisan o kamatayan? Auntie Claire, ano ito? Tanim fake news o patibong na naman ninyo o totoong may natiging opisyal na talaga? Ayan, mga kababayan. Ano na naman kaya ang paliwanag na Auntie Claire? Baka mamaya fake news na naman ito. Kaya nga pinagpapaliwanag, nagtatanong po si Jason sa will somebody in the PSG in Malacanang tell us what happening inside Malacanang? Sino ang binibigyan ng pugay? Sino ang namatay? Sino ang sinundo ni kamatayan? Nako, mga kababayan ko, baka mamaya palabas na naman ito ng palasyo. Di ba nung nakaraan, naglabasan yung mga fake news? Dahil yung araw ng kagitingan, lumalabas po sa mga iba't ibang mga social media na yung video doon matagal na. Ito ay AI or Artificial Intelligence. Pero sabi ng palasyo, fake news daw. Pero marami pong nahihiwagaan sa bidyong ito na tila yung nakaraan na araw ng kagitingan ay parehong-pareho ng kuha ngayon. At si BBM ay mataba. Yan po ang sumasabog na balita. Pero sabi ng palasyo, mga fake news yan. Kaya na humusga, mga kababayan. So ngayon, ito na naman ang issue. Nasilip na naman. Nakahapmas ang bandila. Sino ang pumanaw dito? Magpaliwanag nga kung sino
ang nakakaalam sa palasyo? Itong sinasabi ni Jason Sa. Ano kayang totoo, mga kababayan? Kayo humusga ha, kasi mamaya sasabihin ng palasyo, fake news ito. Kaya hindi agad tayo maniniwala kung ano yung sinasabi dito. Kaya pakinggan pa natin. Nagtatanong lang po, hindi kasi ginagawang biro ang ganito. Ayan, Okay. totoo yan. So, I don't know how true itong picture na ito. Baka, ito opinion ko lang ito. Naniniwala ko doon sa post ni Joey De Vibre na parang may nananadya na nagpapadala ng mga picture, mga post tungkol sa nangyayari sa Malacanang. Kailang sinasadya daw yan para lituhin ang publiko, para mapag-usapan. Ayan, mga kababayan. Ito kasi yung napansin na naman ng taong bayan na tila sinasadya para pag-usapan, mga kababayan. Nung nakaraan, hindi nagpapakita si BBM. At doon lumabas yung mga speculation, nakaratay sa St. Luke's, binabantayan ng mga sangkaterbang, mga sundalo, mga pulis, mga SWAT. Sino ang nakaratay doon? So ngayon na naman, mga kababayan, may kumakalat na naman na balita na baka ito ay paraan po nila para linlangin ang taong bayan, para yung issue ay may divert. Baka ito ay sistema nila para hindi pag-usapan ng flood control. Pinapaingay nila, mga kababayan, para lituhin ang taong bayan. Nako, bistado. Bistado kung totoo, mga kababayan ko. Tila nililito ang taong bayan para pag-usapan ito. Nako, sino kaya ang nagpapakalat ng picture na ito? Tungkol sa kalusugan ng Pangulo. And then para may makasuhan na mga vloggers. Yan ang assessment ni Joey De Vibre. Sabi ni Joey De Vibre, okay si Kipichu, ano daw, sa paniniwala nila, buhay ang Pangulo, kailang may sakit nga lang. So, yung mga ganitong picture na parang nagsisimbolo na may namatay sa Malacanang, huwag nyo nang masyadong patulan. Sinearch ko sa Google na naka-half mast ba ang bandila ng Pilipinas sa Malacanang yesterday or today? Wala akong nakitang response. Ayan, mga kababayan ko. Baka mamaya ito ay ginagawa lang nila para guluhin ang mga tao. Para yung mga vlogger na magpapakalat, sasabihin na naman fake news. Kumbaga pinapainan yung mga vlogger para makasuhan. Kaya yung mga ganito, mga picture, mga kababayan, wag na natin pansinin. Wag natin bigyan ng panahon. Mga kababayan ko, eto nagre-react lang po tayo kasi nasilip ito ni Jason Sa. Bakit po nakagitna ang taas sa bandila ng Republika ng Pilipinas sa Malacanang, sa palasyo ngayon? Will somebody from the PSG or Office of the President tell us? Sabihin nyo sa amin, ano ba ang nangyayari? Anong meron? Sinong binigyan ng pugay o pagkakilala ng paglisan o kamatayan? Baka mamaya, inilalabas itong picture na ito para magkaroon ng traffic. Magkaroon ng usap-usapan. Kasi mamaya, pain ito, mga kababayan ko. Nagbanta pa naman yung palasyo na pagtungkol sa kalusugan ni PBBM at fake news, huhulihin. Kaya yung mga ganito, mga kababayan, lalong-lalo ng mga vlogger na nagpapakalat ng fake news, ingat po kayo. Kumbaga sabihin nyo na lang, meron na namang kumakalat na video. Totoo ba ito o isang taktika lang para pag-usapan, para makalimutan ang nangyayaring gulo
nangyayaring gutom, nangyayaring krisis, nangyayaring paglimot ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson sa flood control at mga mali-maleta na pinasabog ng 18 Marines. At meron pang kumakalat na issue. Yung 18 Marines daw bumaliktad. Yung sa 18, 12 daw ang bumaliktad. Pero sabi na Atty. Baligod, ito ay fake news lang para siraan ang kredibilidad ng Marines. Ayan na, mga kababayang katotohanan. So again, mag-ingat po tayo. Huwag tayong pabiktima ng huwag tayong maniwala kaagad sa mga ipadala sa atin na mga pictures, videos, or text messages na nagsasabi kung ano-ano. Kailangan maging wais tayo. Alam nyo mga kababayang, totoo yan. Kasi mamay, bigla-bigla nyong gawan ng content, bigla-bigla nyong i-share ito, pero peke pala. Pag-aralan nyo muna mga kababayan, baka itong picture na ito ay sinasadya nila para yung mga vlogger na magpapakalat, hulihin na naman. Uhulihin daw nila kasi nagpapakalat ng fake news. Pero mga kababayan, ito ay kanilang taktika para lituhin, guluhin ang mga tao para may mapag-usapan. Bakit kaya nila ginagawa ito? Sabi nga ni Kificho daw, di umano, may sakit si BBM pero hindi pa pumanaw. Pero maraming lumalabas na yun nga, yung nangyari kay BBM. Kaya sabi ng palasyo, fake news yan. O ano masasabi nyo mga kababayan ko? Dahil, I don't know, anong nangyari sa bansa natin. Kanina may nabasa akong post na ang Marcos Jr. administration through DICT and PCO sumulat na sa Meta or Facebook para aksyonan yung mga kumakalat na online fake news tungkol sa kalagayan ng bansa, kalusugan ng Pangulo, yung presyo ng langis, na puro misinformation, ano pa yung topic doon. Maraming topic na parang nagbabala nga ang gobyerno na kung hindi aksyonan within a specified period of time, 7 to 10 days ata, mapipilitan ang gobyerno na mag-take ng legal action against regulatory action pala against sa Meta. Ano yun? Ang gobyerno pwede niyang ipasara ang operasyon ng Meta sa Pilipinas. Hindi ko alam. Kaya lang kung malala ko sa Sri Lanka. Bakit nagkaroon ng uprising doon? Kasi kinontrol ng gobyerno yung paggamit ng internet or social media. Parang pinagbawalan ang mga Sri Lankans, lalo na yung mga youth, nagagamit ng social media platforms. Nako, yun ang dahilan bakit nagalit ang mga taga Sri Lanka kaya nag-protesta sila, violent protest, na nagresulta sa pagpatalsik ng kanilang Prime Minister. Nako, pag ginawa yan ng gobyerno ni BBM, nako, baka magaya nga tayo sa Sri Lanka. Ngayon mga tao nag-uprising. Ito yung sinasabi ni General Macanas. Pag kinontrol nyo ng social media at ayaw nyong mabatikos, baka yung tao maghurumentado, mag-init ang ulo at magpunta sa kalsada. Magaya tayo sa ibang bansa na nagkagulo talaga. Bumagsak yung gobyerno dahil kinontrol lang social media. Ayaw nilang nababash sila. Nagtrabaho pa kayo sa gobyerno, ayaw nyong mabash. Yung sinasabi ni General Macanas. Maraming namatay, may sinunog, kasama ata ang wife ng Prime Minister o dating Prime Minister na damay. So, I don't know kung anong gagawin ng administrasyong ito kung hindi aksyonan ng Meta, Facebook ang kahilingan. Binasa ko yung mga post, sabi,
hindi naman judge, hindi naman korte ang meta para i-determine yung what's that? Yung innocence or guilt. O ayan mga kababayan ko, ano naman ang sinasabi ng mga tao? Kahit na, ayan o, mamatay man lang lahat ang magnanakaw sa kaban ng bayan, hindi pa rin malilimutan ng taong bayan ang ginawa nilang kabulastugan sa sambayanan. Sabi ni Jacinto Blessis, Jocelyn, dapat kumilos na kayo mga matataas sa kapulisan at Supreme Court kasi kawawa ang taong bayan. Sabi naman ni Carmen Melo, nililin lang nila ang taong bayan, nagpatay-patayan o nagsakit-sakitan, singag ba para malusutan ang plunder case? Nako po. Kung hanggang salita lang tayo, wala talagang mangyari. Sabi ni Julie Nilos. Sabi ni Nilo Sampaga, kung wala na, isuko na nila para di na dumanak ang anumang red blood na kung ano marami na galit ng taong bayan sa pagsisinungaling nila baka kung saan umabot. Ayan. Gemma Ocampo, dapat kumilos ang militar kasi sundin nila ang konstitusyon ng bansa. Dapat halughugin na para di puro haka. Puntahan yung attending physician niya kung ano talaga nangyayari. Ako po mga kababayan ko. Ano ang masasabi nyo? Ano ang balita dito? Ito ba ay totoo o talagang ginagawa lang nilang kabulastugan para meron silang maging issue at kagati na naman ng tao kasi para makalimutan ng flood control? Nako po. Kasi kung may mag-post, paano, who will determine kung fake news o hindi yun? Trabaho ba yun ng meta? So anyway, ito ngayon, labanan natin ang fake news. Ako, ayaw ko yung mabiktima ng fake news. Kaya ayaw ko rin mag-post tungkol sa mga fake news. Kaya ito, nagko-comment lang ako dahil yung picture na yan, baka naman baka lang. Baka may nagpadala kay Mr. Jason sa ng picture ito para intentionally, para guluhin ang taong bayan na mag-isip, may namatay na taga Malacanang, bakit naka-upmas? O mag-speculate na naman tayo. Ayan mga kababayan, totoo yan. Huwag agad maniniwala agad. Galit tayo sa fake news. Huwag nyo nang patulan ito. Kung anong mangyari sa kanila, bahala na ang Diyos. Ayan mga kababayan, bahala na ang Panginoong Diyos. Huwag na nating patulan ito. Baka mamay fake news ito. Sasabihin na naman fake news. Bawal! Yan, kinausap na pala si Meta. Diba? O huwag na natin kagatin mga kababayan na. Ito, nagre-react lang din tayo kasi bawal tayo sa fake news. For transparency, for a better democracy. This is the Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan at shout out sa inyong lahat. OFW man o taga rito sa Pilipinas. Salamat po sa inyong suporta. This is the Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Mabuhay po ang tunay na Pilipino na nagmamahal sa kanyang sariling bayan at hindi binebenta ang kanyang kapwa Pilipino para lang magkapera ng mali-malitang kwarta. Okay po? Salamat po.